Sa isang bayan sa Pangasinan ay may matatagpuan na isang lumang bahay. Isang bahay na punong-puno ng misteryo at isa sa mga kinakatakutan ng mga taga rito. Ikaw ba yun? Oo, gago siya nga yun, boy. Hanggat sa pakiramdam nitong kwarto ito. Andito ka ba sa paligid namin? Pwede mong pa bang lapitan to ulit? Hello? Ano, di talaga biro ang parang normal, tol. Matapos naming mapunta ng isang abandonadong kastilyo sa Binmali, Pangasinan, kinabukasan ay bumiyahe kaagad kami. Mula sa tinuluyan namin sa Lingayen ay bumiyahe kami ng 2 oras papuntang Santa Barbara, Pangasinan. At pagdating ay agad kagad kami nagpaalam sa tagapamahala na ito para malibot at mapasok namin ang loob na ito. Ang bahay na ito ay matatagpuan sa Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa aking pagsasaliksik, itinayo ito noong 1920s sa pagmamay-ari ni Don Daniel Maramba, isang dating katipunero at naging isang gobernador sa lungsod ng Pangasinan. Makalipas ang ilang taon, ito ay naabandona simula nang siya'y sumakabilang buhay at sa kasalukuyan, ito ay pagmamay-ari na rin ng pamilyang Lopez. Ang ibang parte ng bahay ay nirenovate para maging isang restaurant. Hindi nagtagal, sa hindi alam na dahilan, ito ay tuluyan ulit inabandona. Madalas din ito katakutan ng mga taga rito. Bukod sa itsura ng bahay, ay mayroon daw madalas magparamdam sa loob ng bahay. At ang nakakatakot sa lahat, may bigla daw tumatawid sa tapat ng kalsada na ito na siyang nagiging dahilan ng maaksidente ng mga motoristang dumadaan. At ang sabi ay nanggagaling daw ang tumatawid sa loob mismo ng bahay na ito. Dito sa unang floor niya, guys, hindi natin masyado malibot siya kasi puro gamit ng mga may-ari dito. Medyo masikip siya ikutan kasi puro siya gamit. Siguro dati ito yung mga dining at saka sala area nila dito. Tapos itong area na to, ito rin daw yung ginawang restaurant at saka bar dati. Kaso pinasara rin siya. Talagang sobrang daming gamit lang ngayon. Wala tayong maikutan dito sa baba. Sa palapag na ito ay makikita rin ang iba pang mga lumang gamit at mga lumang display sa bahay na ito. Ito naman yung bodega niya dito sa baba. Kaso nakasarado kasi puro gamit rin dito. So gawin natin, proceed tayo dun sa second floor. Check natin kung ano yung makikita natin tsaka mapapasok dun. Sa sobrang daming gamit sa ibaba ay wala na kaming pwedeng malibot. Kaya dumiretso na kagad kami sa itaas. Kung mapapansin nyo, guys, lumang-luma na talaga yung mga pintuan dito. Talagang antik yung ibang parte niya. Sa bungad pa lang ng hagdan ay ramdam mo na ang kilabot sa bahay na ito. Tsaka creepy pala. Matakot pala yung taas na ito. Yung mga ano po. Parang ano ba yan? Anay yan, oh. Anay yan, ito. Dito pa yung original carpet ng hagdan, oh. Sa sobrang luma na ng bahay ay marupok na rin ang mga sahig nito. Tibay pa kaya ito? Parang marupok na itong hagdan nila. Medyo nakakagulat dahil ibang-ibang itsura nito kaysa sa ibaba. Dito sa taas, talagang lumang-luma na siya, guys. Ingat tayo sa mga tinatapakan natin kasi medyo marupok na yung sahig nito. Para marupok na to. Delikado na at marupok na ang sahig, kaya kailangan dahan-dahan ang bawat tapak. At pag-akyat ay pinasok muna namin ang kwartong ito. Yung mga damit po, lumang-luma na yung cabinet nila. Ito ang isa sa mga kwarto sa palapag na ito.
at halos kinain na rin ng mga alikabok ang ibang mga kagamitan dito. Medyo rinig lang yung mga sasakyan na dumadaan dito kasi tabing kalsada to guys. So ito, nandito pa yung mga picture ng dating mga nakatira. Oh. Ano picture ng libing to? Siguro yung mga picture ng mga dati may-ari na ito guys. Tanging mga alaala na lang talaga ang mga naiwan sa kwartong ito. May nakita rin akong isang aparador na halos puro antigo rin ang laman. Lumang ano to guys. Yung sa gilid ng kama nilalagay na ilaw. Lumang lamp. Yung pala tawag dyan, lamp. Ito, lumang-luma na talaga. Oh. Ang dating turntable. Siguro ito pabango to dati. Oh. Parang lagayan siya ng pabango. Lumabas ulit kami para puntahan naman ang kabilang silid. Dito sa second floor guys, pag akyat nyo na hagdan, bubungad ka agad sa inyo tong parang sala set nila. Yan, oh. Pero kagaya ng sabi ko kanina, mga luma na talaga yung gamit dito. Talagang halos lahat ng gamit, puro antik na. Tapos dito banda guys, ayun, parang meron silang drawer ng mga lagayan ng mga display to eh. Pero dito sa baba, may mga libro guys. Puro alikabok na talaga siya. Tumuloy na ulit kami sa pagpasok sa silid. At ito naman ang aking mga nakita. Grabe, parang creepy na ito, kwartong to. Sobrang luma na talaga niya. As in, lumang-luma na talaga, literal. Pati yung mga pintuan nila, oh. Original pa. Tapos yung mga bintana na ito, guys. Makikita nyo. Gawa pa siya sa kapis. Siguro dati, ang ganda na itong bahay na to. Ito yung mga bahay ng mga mayayaman talaga. Grabe. Makita nyo talaga yung kahoy niya, oh. Talagang ano, original pa. Wala pang binago. Tapos yung mga bintana, halos lahat gawa pa rin siya sa kapis guys. Pero may railing siya ng ano, bakal dun sa likod do. Kung makikita nyo guys, yung parador na to, ang dami pang gamit na ano, mga lumang plato, tapos may mga jar. Na-amaze ako guys kasi sobrang luma talaga niya. Siguro yung huling napasukan namin ng ganitong bahay is yung bahay tisa pa dun sa may Bulacan. Lumang-luma na rin yun. Sunod naman naming nilibot ay ang kanilang living room area sa palapag na ito. Punong-puno rin ito ng mga lumang gamit na parang ibinabalik ka sa nakaraan. Kung makikita nyo guys yan, oh. Ito siguro yung parang sala set dito sa floor na to. Nandito rin yung mga lumang gamit pa nila. Tapos ito guys, parang ito yung mga typewriter dati. Oh. Ito lumang piano to. Oh. Piano yan, oh. Binuksan lang. Sa kwartong ito ay makikita din ang mga lumang display at larawan ng dating may-ari. Pati na rin ang kanilang mga koleksyon ng mga libro. Parang mini library itong area na to. Siguro dati yung dating may-ari na ito, mahilig magbasa-basa. Dito yung mga libro niya. Dito mo rin makikita ang daan patungo sa kanilang veranda o ang kanilang terrace. Maliit lang veranda nila guys. Parang ano, talagang saktuhan ng veranda niya. Kung mapapansin nyo, ayun yung highway, yan o. Kaya rinig na rinig yung mga dumadaan. Tapos yung mga gamit na bakal dito guys, yan. Mga luma na talaga. Hindi na siya pinalitan. Nagpatuloy lang kami sa pagsusuri sa ibang mga silid hanggang mapasok namin ang kwartong ito. Ito parang kwarto naman siya. Kasi may parang CR to. Oh. Tapos may lumang vanity mirror din dito guys. Kakaiba din ang disenyo ng banyo dahil may tagusan ito
sa kabilang kwarto. Parang tagusan dun. Parang tagusan siya dun sa kabilang kwarto. Pagkatapos naming masuri at malibot ang mga kwarto sa living room area, ay dumiretso na kami sa huling kwarto na nakita namin sa palapag na ito. Bigat sa pakiramdam na itong kwartong to. Dito pa yung kama, oh. Tapos yung lumang vanity mirror. Ito guys, makikita nyo, parang siyang may tagusan dun sa kabilang kwarto. Ayan, oh. Parang may mga tagusan yung bawat kwarto dito guys. O kanina, dun tayo galing sa kabilang kwarto nito. Yan. Meron siyang tagusan dun. Dito pa yung parang office table to dati. Siguro pag hinigaan ko to, lulubog na to eh. Yan o. Talagang kita nyo na luma na talaga. So feeling ko nalibot na natin yung buong bahay guys. Try natin mag-investigate dito or makipag-communicate. Tignan natin kung mayroon bang sasagot sa atin. Pagkatapos naming set up ang aming camera at ang aming kagamitan, ay wala nang tigil sa pag-ilaw ang EMF namin. So kanina guys, nag-set up ako. Itong EMF, sobrang lakas talaga niyang pumalo. Walang kuryente dito guys. Ayan, kung makikita niyo, walang kuryente. Tapos dito na ako naglagay ng ghost ball. Kasi yung sahig dito, kahoy. Baka mamaya mayroon tayong false reading na baka maalog, gumalaw siya, tumilaw. Tapos dito naman, naglagay ako ng REM pad. So, sa mga hindi nakakaalam, yung REM pad, kailangan mo siyang lapitan. Yan. Para tumunog. Tapos itong kulay puti, motion detector naman siya. So kung merong dadaan dito, tutunog siya. So ganito rin sa kabila guys. Naglagay din kami ng isang REM pad at isang motion detector. So ito yung area na pinaglagyan natin. At habang ipinapaliwanag ko ang aming gagamitin, ay unti-unti nang humihinto ang pag-detect ng EMF meter namin. Kung makikita nyo guys, wala na siyang ilaw. Yan o. Yung EMF natin, yan o. Kapitik-pitik lang talaga siya. Kaya dito ay sinimulan na kagad namin ang aming pakipag-communicate at ang aming pag-iimbestiga. Magandang gabi. Ako po si Jay at kasama ko ngayon si Paulo. Naparito po kami para kumuha lang ng dokumentaryo at ebidensya tungkol sa mga paranormal o mga kababalaghan na kwento dito sa loob ng bahay. Kung meron po kaming kasama ngayon dito, pinahintulutan po namin kayo na lumapit sa amin. Pwede kayong mag-respond sa mga devices na nilapag ko dito sa sahig. Pwede kayong lumapit dito sa sinindihan naming kandila para maging gabay nyo. At habang nagtatanong, ay unti-unti ulit na may nadedetect ang EMF meter namin. Sobrang lakas ng palo ng EMF dito guys. Hindi ko alam kung bakit. Yan o. Nawawala siya, tapos bumabalik rin siya. Yan o. Sa mga oras na ito ay sinubukan kong ilipat ng pwesto ang EMF meter para malaman kung ano nga ba talaga ang mga nadedetect niya. Lagyan natin dito sa may salamin. Subalit, hindi pa rin ito humihinto kahit ilipat ko ng pwesto. Lakas talaga ng palo niya. Oh. Pwede ka bang lumapit sa amin ngayon? Oh. Abot ba ako dito? Hindi ako abot eh. Dito lang naglakad eh. Oh. At para makasigurado, ay sinubukan ko rin itutok ang EMF sa isa sa mga kwarto dito. Ang lakas talaga dito. Eh. Oo. Yan, nawawala naman siya. Andito ka ba ngayon? Pwede ka bang magparamdam sa amin? Oh, ang lakas ng pitik ng EMF natin. Ayan oh. Sobrang lakas ng pitik ng EMF dito guys. Lapitan mo yung mga gamit na nilapag namin dito. Ikaw ba itong nagpapailaw ng EMF? Grabe, lakas niya, no? Nawawala siya, oh.
Di ba? Hindi, nagpa-fluctuate talaga siya. Hindi siya naka-steady. Ayun guys, nilipat ko na ulit siya ng pwesto. Kasi yung EMF detector, pag may kuryente, naka-steady lang yung ilaw niyan. Pero pag may na-detect siyang mga frequency, nagpa-fluctuate talaga siya. Dito na kami medyo nagtaka dahil hindi na humihinto ang pag-ilaw ng EMF meter namin. Hanggang maubos tong kandila na nilagay namin dito, mananatili kami sa lugar na to. Pwede ka makipag-usap sa amin o pwede mong hawakan yung mga kagamitan na nilapag namin. Kaya dito ko na naisipang itanong kung isa bang kaluluwa o isang elemento ang nakakausap namin. Isa ka bang kaluluwa o isa kang elementong naninirahan dito? Pumapalo na naman siya. At para mas malinawan kami sa aming mga katanungan, ay sinubukan ko magbukas ng spirit box at simulan ulit ang aming pagtatanong. So guys, gamit na tayo ngayon ng spirit box. Tignan natin kung may makipag-communicate pa sa atin. Magandang gabi. Andito ka ba sa paligid namin? Hello? At habang nagtatanong, ay bigla na lang tumunog ang REM pad na nakatayo sa may pintuan. Kami kumukuha lang ng dokumentaryo at ebidensya tungkol sa mga kwento dito. Uy! Uy! Saan yan? Dito? Sa pa nga, patuloy mo pa nga ulit. Dito na kami medyo kinabahan dahil sa kwartong ito ay nakaramdam na kami kanina ng mabigat na presensya. Kung ano sinabi mo na ano, bigat nga talaga dito. At maya-maya lang ay ito naman ang mga nangyari. Iba nga yung pakaramdam dito sa kwartong ito. Sa kabang God Speed, gogo, ilaw. Bigla na lang umilaw ang motion ball na nakapatong sa tapat ng salamin at kasabay nito ang pag-fluctuate ng EMF meter namin. Sa kabang God Spirit. Dumaan ka nga ulit dyan, kung isa ang Good Spirit. Babae. Ha? Sinisigaw. Kung kanina ay sa EMF meter sila namin nagre-response, ibang-iba na ito ngayon dahil simula nang binuksan na namin ang spirit box ay mas lalo silang naging aktibo. Pwede mong pa bang lapitan to ulit? Hello? Hello? Babae. No? Help me? Nagantay ulit kami ng ilang minuto para sa kanilang mga kasagutan at ito na ang mga nangyari. Uy! Gogo, Uy! gogo. At nang tinutukan na namin ito ng kamera ay sunod-sunod na ang paglapit nila sa REM pad. Uy! Gogo. Ikaw ba yun? Oo, gogo siya. Ayun, boy. Ang kinikilabutan na ako. Hindi na huminto ang REM pad sa pagtunog kaya dito na ako nagtanong kung nanggagaling ba siya sa kwartong ito. Andito ka ba sa may pinto? Napalo rin yung EMF natin, guys. Sinubukan ko ding lapitan ng mga silid upang makita kung ano nga bang mga nadedetect ng REM pad namin. Andito ka ba ngayon? Sama ko ba namin ngayon dito? Dito mismo sa gitna? Andito ka ba sa kwartong to? Nagantay lang ulit kami ng kasagutan at maya-maya lang ay minadetect ulit ang aming REM pad. Pwede kang makipag-usap gamit itong hawak ko ngayon. Pwede kang sumagot sa amin. Shit! Sa pa nga? Ito. Uy! Galing.
talaga biro ang paranormal, tol. Pwede ka bang dumaan? Pwede mo patunogin yung kulay puti? Yung kulay puti naman. Yung katabi ng pinapatunog mo. Sa parting ito ay mas lalo silang naging aktibo at hindi ko muna ikakat ang video para kayo mismo makakita kung gaano sila kaaktibo. Dahil din dito sa parting ito ay dito ko na natuklasan kung sino nga ba talaga ang mga nagre-response sa mga devices namin. Bago tumutunog talaga siya. Oh. Nakikita niyo yung itim na yun? Ayun yung ayun, tumutunog ulit to. Oh. Lakas mag-response. Lakas mag-response. Lakas mag-response. Lakas mag-response. Lakas mag-response. Hindi namin ito napansin nung mga oras na yun at narinig ko lamang ito habang ini-edit ko ang videong ito. Base sa aking mga narinig, ang binabanggit na salita ay okas, nang ibig sabihin sa salitang Sanskrit ay refugee or home, at sa salitang Tagalog, ito ay pamamahay. Ikaw ba itong nagpapatunog na ito? Pwede ka bang dumaan? Hindi ko ikakat tong video na to guys para makita niyo yung response talaga niya sa amin. Gamit yung REM pad na to. Grabe. Patay na natin to. Kung makikita nyo guys, 1:30 AM ngayon. Malapit na mag Devil's Hour. Kaya malakas na siya. Tignan yung EMF natin. Kumalma na siya ulit to. Pwede mo bang pailawin itong EMF na to hanggang kulay pula? Oh. Yun oh. Sige pa. Hanggang kulay pula. Grabe. Isa ito sa mga napuntahan ko na sobrang lakas ng entity. Talagang napapatunog niya yung mga devices natin. Sobrang lakas ng mga frequency dito guys. Siguro dahil luma na talaga siya. May mga energies talaga dito. Medyo kinakabahan na kami at nag-iba na rin ang pakiramdam namin sa lugar na ito. Kaya dito na namin inihinto ang aming pag-iimbestiga. Kung sino po yung nakakausap namin o nakakahalubilo namin ngayon, wala po sanang susunod sa amin. Kami po ay kumukuha lang ng dokumentaryo. Ulitin ko po, wala po sanang susunod sa amin. Hindi po kami naparito para manggambala. Kami kumukuha lang ng ebidensya at dokumentaryo. Ano man ang mga nasaksihan namin at naramdaman sa bahay na ito ay isa pa ring malaking katanungan. Dahil ang lahat ng ito ay mananatili pa ring isang misteryo.